Musta po? Hello po mga katambay. Si Kamanong pong muli. Ito po ang Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong po. Ito po, meron po tayong kukomentuhan po ulit. Ito po, isa po itong medyo nakaka-amaze po at talagang diretsahan po sinabi po ng isang political analyst na si Madam o si Ma'am Malu Tiquia. Ito po ang kanyang pahayag po at interview sa kanya na ang ating daw po ngayong First Lady, ang ating First Lady Lisa Marcos daw po ang pinakamababang uri ng First Lady sa ating bansa. Nakakalungkot po na meron po isang analyst na direkta po niya sinabi na napakababa pong uri ng First Lady po sa mga naging First Lady po ng ating bansa, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin si Malu Tiquia po sa kanyang pahayag at komentuhan po natin, mga katambay. Meron tayong 15 na First Ladies, First Gentlemen. Sinabi ko doon isa-isa anong ginagawa nila. Wala tayo, kahit na ang dating First Lady Imelda Marcos, nabigyan siya ng katungkulan sa MMDA, pero hindi natin nakitang bumaba siya sa level na ganito. Delikadesa and observation of proper ethical conduct na dapat ay ginagawa ng isang tamang First Lady. Klarado na si VP hindi papatol sa kanya. Klarado na hindi siya bababa sa level na yon. Why should the First Lady, no matter how she claims to be na siya ay asawa ng Pangulo, should not insist herself into the official affairs of authority and processes of the government, much less use it to intimidate and attack duly elected officials with mandate like the Vice President na napakataas, the highest mandate given by the people in 2022 elections? How is it so? Eric, alam mo, siguro kailangan nating distinguish yung na halal, na may mandato, at yung hindi na halal. Napaka-importante yon kasi ang nahalal may accountability at kailangan maging transparent na ipaliwanag sa mga tao kung bakit niya ginagawa yung mga desisyon na yon. Yung hindi na halal, hindi ka kailangan, hindi ka naman appointed na katulad ng mga cabinet secretaries. Hindi ko maintindihan saan siya kumukuha ng poder para magsalita. Makikita natin sa column ko today, pinaliwanag ko doon, meron tayong 15 na First Ladies, First Gentlemen. Sinabi ko doon isa-isa anong ginagawa nila. Wala tayo, kahit na ang dating First Lady Imelda Marcos, nabigyan siya ng katungkulan sa MMDA, pero hindi natin nakitang bumaba siya sa level na ganito. May dalawa pang mga First Ladies, si Ming Ramos, na alam naman natin na nagkaroon ng issue ang isang babae kay FBR, pero yun, pinanindigan at dinepensahan lalong-lalo na ni Secretary Almonte na ang presidente God, country, family. So makikita mo yung effort na to defend even kay President Erap. Nung si First Lady Loy Estrada, lumabas rin lahat ng issues ng mga kanyang mga babae. Pero hindi mo nakita si Dr. Aloy na lumabas at binastos ang lahat at bumaba sa level na hindi dapat sa isang First Lady. Claro. So siguro yun, accountability, transparency, and if you have a mandate, then you can do so. And tutunan ko, Mama, before kay Manorin, delikadesa and observation of proper ethical conduct na dapat ay ginagawa ng isang tamang First Lady. So Professor, parang what you're saying is there's a certain demeanor, di ba? Ng mga partners ng officials, no? So I totally agree. Totally agree. You stay in the background, di ba? So my question to you now, having a First Lady like this, no, having watched that horrific interview that showed us very clearly who really is in power, no? What are the implications of such a First Lady? Yes. Alam mo, to our people, to our country. Maraming implication yan eh. Unang-una sa chain of command. Hindi ko maintindihan kung yung mga pananalita na ginawa at
bato sa iba't ibang tao ay nararapat. Pangalawa, sa taong bayan, marami siyang sinabing contradictions doon. Katulad ng sa kritiko, katulad ng Romania, katulad ng media, katulad ng in fact even yung salitang oo, yung donations at pati yung pagka-characterize mo sa mga taong nakatulong sa iyo nung eleksyon o bago nung eleksyon. Kasi yung binabato niya, I think were there who helped her and her family nung natalo ng vice presidente. Masakit yun. Ako, after, running campaigns, masakit yung i-deny ka na wala kang role. Kasi alam naman natin yung mga taong yun hindi binabayaran para gawin yung trabaho yun. So yung volunteer. Yan po mga katambay, mahaba pa po yung interview po kay Profesora, kay Prof, kay Malu Tikia, ang political analyst. Opo, totoo po yun Dahil wala naman po sa sinasabi ko nga po palagi na talagang walang mandato ang First Lady. Dahil binigyan po ng halimbawa ni Prof. Malu na talagang mismo yung kanyang biyanan o ang dating First Lady Imelda Marcos nabigyan po ng katungkulan po ng Pangulong Marcos Sr. na maging MMDA po ng buong Metro Manila. Pero hindi po ganito po ang style o parang nangihimasok po na sobra po sa politika ang First Lady. Parang siya na po ang nagiging Commander-in-Chief at napaka-powerful po ng lahat ng lumalabas sa kanyang bibig. At yung isa pang sinasabi ni Ma'am Malu, pati po yung mga nakatulong po sa kanila, talagang ngayon po parang hindi na maganda ang lumalabas sa bibig daw, di umano ng First Lady at pinipintasan na yung mga tao na tumulong po. Dahil lalo po nung natalo po sa pagiging Vice President po nung panahon po na si Madam Leni po ang nanalo at natalo si PBBM, talagang bumagsak po ang masyado ang kanilang pag-asa na muli pong makabalik sa pwesto. At kaya lang naman po nakabalik dahil nakuha po nila ang at naligawan di umano ni Senadora Amy Marcos ang VP Sara. Kaya po nagkaroon po ng malaking chance na maibangon po nila ang kanilang pangalan. At ganoon din po sa tulong na naibigay po ni dating Pangulong Duterte na maipalibing ang napakatagal na panahon, dekada na hindi maipalibing ang kanilang ama sa libingan ng bayani. Kay Pangulong Duterte lang natupad po lahat yun. Pero po sa kabila nun, isiningit ko lang na talagang napakasama na ang tingin nila kay dating Pangulo. Dahil sa politika, napakaaga po kasi nilang namulitika. Napakaaga po, lalo po ang speaker, napakaagang namulitika. Kaya po nagkaganyan ang kanilang administrasyon. Yan din po ang nangyayari po sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Dahil napakarami pong issue, yung napakaagang namulitika, sobra-sobra, at yung natuklasan pa ni Maharlika na talagang pulboronic o droga na hindi pa rin po kinaklaro o tinutuldukan ng First Family yung issue ng droga. Hanggang may lumalabas po mga testigo ngayon na mukhang iimbestigahan na rin po sa Senado. Kaya ibalik po natin dito sa First Lady, mga katambay. Napakarami na pong lumalabas at talagang pinapatulan at talagang napakabango sa media, sa social media ang mga salita. At talagang kahit sino ay binabakbakan na ngayon ng First Lady pagka hindi niya kursunada yung mga nakatulong sa kanya, di umano, sa kanilang pamilya. At tulad po dyan, sino po ba yung mga hindi nakatulong? Nakatulong na malaki. Si Trixie, Attorney Trixie, si dating executive secretary na nakatulong na malaki, si Vic Rodriguez, na binabakbakan na rin mayroon na rin mga di umanong salita na hindi maganda ang First Lady. Ganon din kay Attorney Glenn Chong na talagang nakatulong. At lalo pas doon sa mga iba na napakarami po na nakatulong na naitsapwera po sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Naitsapwera po, napakarami. At nakikita po ng mga Pilipino kung sino po ngayon ang nasa posisyon. Di umano, lahat po ng hindi nakatulong halos ang nasa posisyon ngayon, mga katambay. Na talagang yung mga nakatulong, naitsapwera po lahat, mga katambay. Napakarami po na itsapwera. At ito po nga, kinalulungkot po. Kaya nakapagsasalita rin ng
ang si Professor Malu, na talagang napakababang klase ng First Lady dahil kinumpara ang mga First Lady magmula po ron sa kanyang biyanan na si Imelda Marcos, si dating First Lady, at kay First Lady Ramos, yung si asawa ni Fidel Ramos na si Ming Ramos, at si Loy Ejercito, ang asawa ni Erap, mga tambay. Di ba? At ang asawa ni Pangulong Duterte, dalawa. Pero walang sumausaw kay Pangulong Duterte. Walang sumausaw sa pagiging leader ng bansa. Hindi nila sinausawan. At ganun din po yung asawa ni Erap na si First Lady Loy Estrada at yung asawa po ni Pangulong Fidel Ramos na hindi rin po ganito sumasawsaw sa politika. Di ba? Hindi natin naririnigan po sila. Lalo po yung kay dating Pangulong Duterte na dalawa ang asawa niya. Di ba? Kahit isa po ron, walang nagsalita, walang yumawyaw. Di ba? Kaya po nagkaroon po ng comparison itong ating professor na si Prof. Malu Tikia, na talagang ibang klase ang First Lady nga natin ngayon, na talagang binababa niya raw di umano yung kanyang level na pagiging First Lady. Di ba? At ang hindi lang natin alam, baka binigyan din po ng Pangulo ito ng power na maging ganyan po ang kalabasan, na siya ay maging powerful din po. Baka hindi natin alam na walang sinasabi sa atin ng gobyerno na binigyan po ng isang matinding posisyon po ang First Lady na hindi alam ni Madam Malu. Baka hindi rin alam ni Prof na ito palang ating First Lady, isa ring executive secretary na po ng pamahalaan na po pwede magsalita. Mga katambay, baka ito binigyan po na katulad po ng sinasabi po ni Malu, ni Prof, na yung dating First Lady Imelda Marcos binigyan po ng pagiging MMDA ng Metro Manila. Yun po alam natin dahil in the record po yun, may record po yun. Pero po itong kay First Lady Lisa, wala pa po itong record na pinapahayag ang Pangulo na ito may executive na posisyon sa pamahalaan. Baka tayo ma-fake news dahil nga sa tindi po ng mapahayag ng di umano ng First Lady, para po siyang isang executive na po sa ating bayan na talagang kinakagat at kinakain at ina-adapt ng mga media at ng mga social media ang bawat salita, ang bawat interview ng ating First Lady, mga tambay. At kung sino-sino po ang talagang kanyang binabakbakan ngayon at talagang naikisawsaw na siya sa politika ngayon na hindi niya mandato. Wala po siyang mandato at hindi po siya halal ng bayan. Yun po sinasabi ni Prof. Hindi ka halal ng bayan, hindi ka tulad ni BP Sara na binabakbakan mo. Lahat ng sasabihin ni BP, yun po part ng kanyang trabaho. Yun lang ang kanyang mandato. Kaya kung sinasabi po nila na bakit daw ang BP sinasagot daw at sumasalag sa sa First Lady, pero pagdating daw sa West Philippine Sea, no comment. Yung mga nagsasabi po noon, walang logic. Kaya nga sabi ni Attorney Trixie Angeles, yung mga nagsasabi po ng ganyan na mga kababayan natin na binabakbakan din po ang Vice President na no comment po sa issue ng West Philippine Sea. Yan po yung mga hindi po nag-aral ng logic, mga katambay. Kasi ang logic po noon, Vice Presidente po siya. Vice Presidente. At ang Vice Presidente, hindi niya po hawak ang policy po ng foreign policy. Hawak po yan ng Commander-in-Chief. Ngayon, kung magsasalita man ang Vice President at ang gusto niya kapayapaan, susundin ba siya ng Presidente? Kung sabihin niya na, Mr. President, ang gusto ko kaibigan natin ang lahat at wala tayong kaaway at wala tayong kinikilingan. Hindi tayo kakampi, ninuman, kahit sa Amerika. Sa tingin niyo ba, susunod ang Pangulo? Hindi, kasi siya ang Commander-in-Chief, di ba? Ano gagawin ng Vice Presidente? Kahit hindi niya gusto, kung halimbawa, di umano, hindi niya gusto yung ginagawa dahil para tayong nakikipag-away ngayon, para tayong dalawang dambuhalang bansa, nasa gitna tayo parang tuldok lang na nagagamit, di ba? Dahil matalino ang Vice President. Di tatahimik ka na lang dahil wala kang mandato Walang mandatong Vice President, di ba?
para siya bakbakan niya ang presidente at salagin niya ang presidente, di ba? Dahil ano ang sinasabi ng Vice President, idagdag lang natin. Ang kailangan, ang dapat unahin, lagi sinasabi, yung kahirapan, kawalan ng trabaho ng mga Pilipino. Yan ang dapat priority. Yan ang sinasabi ng Vice President eh. Hindi priority ang digmaan, di ba? At magiging matapang, you know? Kaya kaya nga sinasabi nga ni Atty. Sa lahat na nagsasabi na tikom ang bibig ng Vice President na hindi nagsasalita sa West Philippine Sea at sinasabing no comment, mag-aral muna raw po kayo ng logic. At malalaman nyo ang sinasabi ni Atty. Trixie Cruz Angeles, mga katambay. Simple lang po yun, di ba? Mandato. Kahit di ka na mag-aral ng logic, aralin mo lang yung mandato mo. Pagka sinabi naman ng presidente, simple lang yun eh. Oh, BP Sara, wala na sa akin ng pagiging mandato ng foreign affair o ng international usapin sa West Philippine Sea. O sige, ikaw na, bahala magdesisyon. Tatanggapin po ng Vice President yun. Pagdating sa foreign policy, tinanggihan at binigay sa Vice President yung mandato ng pagiging foreign policy captain o sinasabing commander-in-chief. Doon nyo po malalaman at magsasalita na ang Vice President. Never nyo nang marinigan po yun ng no comment. Kung ipapasa lang po ni President Marcos yung pagiging commander-in-chief sa foreign policy, di po mga katambay, logic lang yan. Kaya po, nakakalungkot po, meron po isang prof, bago po tayo magtapos, nakakalungkot lang po na meron isang professor na political analyst na nakapagsalita po sa isang First Lady na napakababang klase ng First Lady po na nangyari po sa ating kasaysayan. Nakakalungkot mga katambay. Muli po mga katambay, si Kamanong po, at syempre po, lagi nag-iiwan na ingat-ingat po tayo mga katambay at tiis-tiis pa rin po, tiis-tiis. At makakabawit, makakabangon pa rin ang ating bansa. Paalam! Bye-bye!